Tips paano maipasa ang EPS TOPIK exam. So, ang pinaka masasabi kong tips lang is maglaan kayo ng oras para sa pag-aaral ng Korean. Hindi kasi talaga kayo matututo kung hindi kayo maglalaan ng oras. So, mahirap tapos hindi pa kayo maglalaan ng oras, mas mahirap. Pero kung maglalaan kayo ng oras para matuto, mag-umpisa kayo sa consonant, sa vowel, madali lang talaga. Kapag talagang pinaglalaanan ng oras yung isang bagay. Walang bagay na mahirap kapag pinaglalaanan ng oras. Totoo yun. Kasi, kahit naman sa pag-aaral, paano tayo nakakasagot sa mga exam nung tayo ay nag-aaral ng elementary, high school, college, paano tayo nakakapagsagot ng tama sa mga exam? Kasi naglaan tayo ng oras sa pagre-review, sa pag-aaral. Bakit tayo nadalian sa mga exam? Kasi naglaan tayo ng oras sa pag-aaral. So, yan yung talaga pinaka number 1 na tip ko. Maglaan ng oras. Sasabihin walang oras kasi bakit ako? Huwag na tayo lumayo. Hindi na rin ako bibigyan ng ibang example, ibang tao. Ako na lang, isasample ko sarili ko. Bumabiyaya ako sa Pilipinas. Nagagab food ako. Nagagab express. Nakakapag focus ako kahit nasa kalsada ako. Alam niya na isang estudyante ko. Kasi after ko kasi habang nasa gab kasi ako, kasi ako partner lang. Ano to? Yung flexi pang freelancer. Pwedeng bumiyahe kung kailan ko gusto, pwedeng huminto kung ayoko na bumiyahe. Tapos, inofferan ako na pagtuturo sa isang KLC. Tapos yun, may estudyante ako doon na isang Grab driver din, Grab rider din. Tapos, ayun, pinakita ko yung video sa kanya. Sana, ginagawa niya hanggang ngayon, habang walang customer, magkabisado na ng vocabs. Wala talagang mahirap kapag pinaglalaanan ng oras ang isang bagay. Mahirap na nga yung lengguwahe, mahirap na nga mag-aral ng ibang lengguwahe, tapos hindi mo pa paglalaanan ng oras. 'Di ba? Nakakatawa yung aking pagsasalita, nabubulol ako, pero tingnan mo naman, ipasa ko yung EPS TOPIK exam. One take lang. Kasi nga, pinaglaanan ko ng mahabang oras yung pag-aaral. Ayun lang. Sa mga kapwa EPS aspirant ko na gusto din makapunta ng Korea, gusto din makapagtrabaho dito sa Korea, gusto din kumita ng 6-digit income monthly. Manood lang kayo sa aking magiging vlog na sa mga susunod na magiging vlog ko. Tuturuan ko kayo paano makapasa sa EPS TOPIK exam. Tuturuan ko kayo paano makapag-aral ng Korean ng mas maayos. At saka syempre, talagang matuturo ako kung paano sumulat, paano bumasa. Tapos, hindi pa ako ganun ka-fluent, pero madami na rin akong alam. Pero di naman ganun kadami. I-share ko lang yung mga nalalaman ko. Ako nga, nag-enroll ako sa isang ah, sa isang teacher, legal translation, legal translator talaga siya. Talagang hagmaltsara talaga siya. So, kailangan talaga natin mag-aral pa kahit marunong na tayo.
Ganun talaga, 'di porket nandito na ako sa Korea 'di na ako mag-aaral, hindi yun gano'n. So, kahit nasa ano na tayo, kahit kunyari nakarating ka na ng Korea, dito ka na sa Korea, mag-aral ka pa rin ng Korean kasi ito yung magiging ano mo, daily communication mo. So, pangit naman kung ano lang, kung puro senyas. Pero kung sa'yo is okay lang, wala naman kaso. Meron kasing tao na parang hindi sapat yung sign language lang. So, ayun. Ah, Abangan niyo yung mga ibang vlogs ko na gagawin. Paki-like and share. Tapos, kung meron kayo natutunan, pwede kayong mag-send ng star sa sa yung send ng star ba? Pwede ba sa ano, sa video lang o sa live? Basta yun, paki-like and share kapag meron kayong natutunan. Kung wala man, gagawa pa ako ng mga iba't ibang video na na related sa pagkuha ng exam, sa EPS topic exam, o kaya related ah, pa, sa pagtatrabaho dito sa Korea. Okay guys, kamsahamnida.